Isa lamang ako sa mga simpleng trabahador na umaasa ng sweldo para may maipantustos sa pangangailangan ng aking pamilya. Ako si Glenn, isang construction worker. Mahirap ang aking trabaho, mabigat at mainit dahil laborer lang ako. Hindi pa kasi naaabot ang posisyon ng mason kasi bago pa lang ako sa trabaho. Ipinasok ako dito ni Ate Sylvia, kapitbahay namin. Ang kanyang asawa ay isang foreman. Gamit ang koneksyon nila ay nagawa nila akong papasukin bilang isang empleyado. Ayos lang din naman iyon. Nagsisipag ako sa trabaho para makabayad ng utang. Kaya nang tanggapin ako ni na Kuya Tim, ang asawa ni Ate Sylvia, gayon na lang ang saya ko. Asahan ninyo Kuya Tim, magpapakabuti ako sa trabaho. Magiging masipag at responsable ako. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Nako, huwag mo nang isipin yun Glenn. Pareho lang tayo. Pareho tayong hirap sa buhay. Isa pa, nakikita ko sa iyo ang aking sarili noon. Alam ko, mahirap ang mabuhay kung wala kang malalapitan. Hindi madaling maging isang laborer. Pero tisin mo lang. Malay natin, kuhain kang regular employee ni Engineer Dolores. Kapag nangyari yon, makakasama ka na kahit sa amang project. Mas mataas din ang sweldo mo. Kita mo itong si Ate Silva mo. Dati nagtitinda lang ng kutsinta sa kalsada. Pero simula nang makasahod ako ng malaki-laki, ayan, nasa bahay na lang siya at may sarili ng pwesto para makapagpaninda. Oo nga Glenn, huwag mo masyadong isipin ang problema. Lahat ng pinagdaraanan natin malulutas din yan. Kailangan lang natin maging matyaga at matiisin. Hindi naman pwedeng magtrabaho lang tayo ng kaunti aasenso kaagad tayo, hindi ba? Paliwanag naman ni Ate Sylvia. Labis akong natutuwa at hindi nila ako pinababayaan. Mabuti na din iyon dahil wala na akong ibang malapitan sa panahon na kailangan ko ng kausap. May pamilya akong kailangang pagbayaran. Wala na sila, pero may utang ako sa mga kakilala na kailangan kong bayaran dahil nakagastos ako sa paglibing sa kanila. 3 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang aking inang si Angie mula sa isang matinding karamdaman. Hanggang ngayon ay sariwa pa ito sa aking isipan, kaya naman hirap akong kalimutan ang kasuklam-suklam na pangyayaring iyon sa aming buhay. May maniwala man sa akin o wala na biktima ng isang aswang ang aking nanay. Hindi ko din kailanman inaakala na ganoon pala ang mangyayari sa kanya. Masaya kami sa aming buhay kahit simple lang at payak. Kahit kulang kami sa mga material na bahay, ay palagi kaming nagdarasal at ipinapaalam sa Panginoon na hindi ako nawawalan ng pag-asa sa lahat ng bagay. Kaso lang, sadyang may mga nilalang pa din na nakapalibot sa atin ang hindi makatiis at naghahanap talaga ng paraan para makapanakit ng kapwa. Mayaman man o mahirap, hindi mawawala sa ating kalahi ang minsan ay mainggit o mapag-usapan ang narating ng bawat tao sa ating buhay. Hindi na maiiwasan ang sa tuwina ay paninira ng ating mga kakilala, lalo na kung ang bagay na minsan ay minimithi nila tayo naman ang nakapagkamit. Isang opisyalis ng barangay dati si Nanay Angie. Halos araw-araw siyang umaalis ng bahay para magserbisyo sa barangay hall. Kami din ay tinuruan niya kung papaano magserbisyo at makinig sa hinaing ng kapwa para kahit papaano ay matutunan daw namin ang pasikot-sikot sa mga ganitong bagay. Hindi naman daw kasi maiiwasan na may mga kapatid ako na gustong sumunod sa yapak ni nanay, sakali man. Suportado ni tatay ang lahat ng naisin namin basta hindi namin nakakalimutan ang aming mga gawain sa bahay. Siya man ay nagsisilbi din sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaunting tulong o donasyon. At alam ko mas matindi ang samahan namin basta magkakasama kaming buong pamilya. Dati, palagi kong sinasabi na anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay ay kailangan nating tanggapin. Hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok ng Panginoon na hindi natin kakayanin. Madaling sabihin ngunit kapag ikaw na mismo ang nakakaranas, ay hirap palang tanggapin. Isang treasurer ng barangay hall ang aking nanay at nagtagal ito ng mahabang panahon. Sabihin na nating naging treasurer siya sa loob ng 5 taon. Sobrang tagal na
at kilala na siya ng nakararami. Higit sa lahat, pinagkakatiwalaan siya ng mga kagawad at nikap. Natigil lang ang lahat ng iyon nang magpasya si nanay na tumakbo bilang isa sa mga kagawad sa darating na eleksyon. Hindi nagustuhan ng ibang mga kagawad ang balak niya, kaya nagsimula ang siraan at kawalan ng tiwala sa isa't isa. Ilang beses na naming pinagsabihan si nanay pero palagi niya lang binabaliwala ang aming mga sinasabi sa kanya. Kung uunahin niyo ang takot, aba, kawawa tayo mga tao, Glenn. Totoo akong isang treasurer, pero ang perang nasa pangangalaga ko ay inuunti-unti na ng administrasyon. Kapag hindi ko sila sinuplong, ako ang pagbibintangan nila. Pero nay, bakit naman po kayo matatakot? Nasa inyo po ang mga records, hindi ba? Oo naman, pero kinopya nila ang mga ito at pinalitan. Imbis na sila ay pangalan ko ang nilagay nila para maging salarin ako sa pagkupit sa pera ng gobyerno. Nasapo ko ang aking ulo. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay nanay na hindi naman iyon totoo. Kahit pa siguro aluhin ko siya ay wala pa ding mangyayari. Nasa-set up na kami ng mga kasamahan niya. Nagawan ng paraan para masira. Makailang beses akong naghanap ng paraan para malinis ang pangalan ni nanay. Ngunit hindi naman ako nagtagumpay. Sa halip, kami pa ang nasangkot sa trahedya. Gabi ng Enero, taong 2017 nang magtungo kami ni nanay sa bayan. Balak naming lumapit sa kapatid niyang kakauwi lang galing abroad para humingi ng tulong tungkol sa nalalapit niyang pagtakbo. Hindi naman kami nabigo dahil tinulungan kami ng aking tiyahin. Ang problema lang, isang pangyayari ang hindi ko kailanman makakalimutang nangyari nang makauwi kami sa bahay kinaumagahan. Nadatnan kong maraming nakabantay na pulis sa aming bahay. May nakapalibot na yellow tapes sa buong paligid kaya panigurado may nangyaring masama na hindi ko kailanman inaasahan. Sa totoo lang, natakot ako sa aking naabutan. Magkahawak kamay kami ni nanay na pumasok sa bahay dahil binigyan kami ng mga nagkukumpulang tao ng kaunting lugar para makadaan. At napahagulgol na nga ako ng tuluyan sa aking naabutan. Nakahiga sa sahig ng sala si tatay. Duguan, basag ang bungo at nawawala ang kaliwang mata. May nakapagsabi na baka raw tinangay ng aso o dahil mas nauna pa ang mga ito na magtungo sa aming bahay. Nanginig na nilapitan ko si tatay at sa pilitang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit alam kong wala na ang isa, napakaraming tanong ang gustong dumagsa sa aking isipan. Pero hindi ko kayang isa-isahin ang lahat, lalo na't hindi ko magawang makapagsalita. Tila ba na umid ang aking dila? Wala akong ibang ipinangarap kundi ang sana hindi totoo lahat ng aking nakikita. Na sana prank lang ito. Tapos babangon lang si tatay na hahalakhak at sasabihing naloko niya kami. Kaso hindi eh. Mas lalong bumigat ang sitwasyon na kinasadlakan ko. Nang lumipat naman ang tingin ko sa kwarto. Nadatnan ko ang dalawa ko pang nakababatang kapatid. Naliligo sa sarili nilang dugo. Wala nang buhay at sobrang dami ng tama ng bala sa buong katawan. Kung naumid ang dila ko pagkakita kay tatay, napasigaw naman ako ng masaksihan ang kalunos-lunos na nangyari sa aking mga kapatid. Mga bata lang sila at hindi nararapat sa ganitong parusa. Kung may nagawa man kaming kasalanan. Umiyak ako ng umiyak at hindi na nahiya kahit pa kalalaki kong tao. At bakas ang panghuhusga ng mga kapitbahay namin sa amin. Hindi ko matanggap na pinagbabaril pala ang aking pamilya at nakararanas ng ganitong kasaklap na kapalaran habang kami ni nanay ay nasa syudad at nakikipagtawanan pa. Dahil nasa bukid pa, wala pang may kakayahang magkaroon ng CCTV noong mga panahong yun. Wala ding saksi na duda kung may lalabas man. Kung meron, dahil alam ko ang kalidad ng mga may koneksyon at pangalan dito sa aming lugar. Lahat nadadala nila sa pananakot, lahat nadadala nila sa suhol, kahit pa sarili naming kadugo. Isa lang ang klaro sa akin. Pinatay nila ang pamilya namin para manahimik si nanay. Kaya gayon na lang ang galit ko sa kanilang ginawa.
Sa isang iglap, ang masaya naming pagsasama ay kaagad na nawasak. Ni walang pag-asang makababalik pa sa dati dahil hindi na nila kami binigyan ng tsansa na maging masaya. Ang nakakagalit pa ay nang tanggalan nila si nanay ng karapatan bilang maging isang treasurer. Pinalitan nila si nanay at pinagbantaan na isusunod kapag nagsumbong. Kaya wala kami magawa noon kundi ang manahimik sa isang tabi. Habang inililibing namin si tatay at ang aking mga kapatid, panay pa din ang iyakan namin ni nanay. Hindi namin kayang tignan ang aming pamilya na hinuhukay na para ihatid sa kanilang huling hantungan. Nang mailibing sila, naging tahimik na si nanay. Halos hindi ko na makausap, palaging tulala at hindi na makapagsalita. Ang alam ko lang, nakatanaw siya sa bintana at malayo ang kanyang tingin, para bang walang pinupuntiryang lugar. Mula noon, napabayaan na niya ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ako na halos ang gumagawa ng paraan para kahit sandali lang ay makalimutan niya ang lungkot at pait. Pareho kaming nawalan pero mas grabe pa ang pagdaramdam niya. Kalaunan, nabaliw si nanay. Pagala-gala na siya sa labas ng aming bahay. Nakikitawa sa mga batang pinagkakatuwaan siya. Nakikipagpalakpakan kapag may nagagalit na kapwa sa kanya. Sobrang nalungkot ako sa sinapit niya. Hindi ko alam kung may magagawa pa ba kami para ibalik siya sa dati. Sinubukan namin siyang ipagamot pero tumatakas lang siya sa mental hospital. Kaya kalaunan, nagsawa na din ako at hinayaan na lang siya. Hindi naman siya nananakit kaya walang nangyaring paggapos sa kanya. Malayong malayo na siya sa dating nanay ko na matapang at marangal. Dahil masahol pa siya ngayon sa nakakulong na hayop na sinasaksakan lang ng pampakalma para wag lang magwala. Panginoon, hanggang kailan ba ako magdurusa ng ganito? Hindi ko kayang pagmasdan ng nanay ko sa ganitong sitwasyon. Alam niyo naman po kung gaano ko siya kamahal, pero bakit kami humantong sa ganito? Gusto ko na tuloy magwala at magpapapatayin ang mga taong naging dahilan ng kamiserablehan namin. Alam ko naman na sinakap ang may pasimuno sa lahat ng ito. Kailangan ko lang talaga ng lakas ng loob para makompronta sila. Ngunit makikinig nga kaya ang mga taong halang ang kaluluwa. Nagulat na lang ako isang araw nang magising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagtaka ako dahil marami nakahain sa lamesa, samantalang hindi naman ako nagluluto. Nagtaka pa ako nang may kumakanta sa kusina, kaya dala ng takot at kaba, sinubukan kong silipin kung sino. Nagulat pa kami ni nanay na tuwang binati ng magandang umaga. Nay, totoo ba nagbalik ka? Biglang napaiyak si nanay. Sinabi niya sa akin na nagbalik na siya at hindi na muling magpapakabaliw muli. Patawarin mo ako anak. Naging mahina ako. Napabayaan patuloy kita. Sana naman maintindihan mo ko. Hindi ko naman ginusto na magkaganito pero ayos na ako anak. Masaya ako at hindi mo ako sinukuan. Kahit sa totoo lang, nahihirapan ka na sa akin. Nay, hindi mangyayari yun. Hindi kita susukuan. Pasensya lang po talaga kung minsan may mga bagay talaga akong nahihirapan na i-adjust dahil hindi ko lang kayo kayang makita sa ganoong sitwasyon. Hindi ko kayo makitang nasasaktan kayo dahil sa nangyari sa atin. Alam ko pong mahirap pero nagdarasal ako na sana makamit natin ang hustisya. Nay, umaasa ako na makakamit natin ang hustisya na para sa kanila ni tatay. Nag-iyakan kaming dalawa at nagpunasan ng luha. Masaya ko dahil nariyan si nanay. Di hindi siya umiinom ng gamot o nagpunta sa ospital para bumalik sa dati. Kusa siyang gumaling, kaya naniniwala ako na may milagro. Hindi ko lang alam na may mga bagay talaga sa mundo na sadyang mahiwaga. Nagsimula lang iyon nang magising ako isang gabi nang makarinig ako ng kakaibang ungol mula sa kwarto ni nanay. Kunot noong bumangon ako at pinakiramdaman ang paligid. May naririnig akong ungol ng baboy. Halos hindi ko na nga makita ang paligid dahil sa dilim.
Pero nilakasan ko pa rin ang aking loob para malaman kung ano ba ang nangyayari sa labas. Naglakad ako at sinubukang silipin ng aking ina kung ano ba ang nangyari sa kanya. Wala naman akong napansing kakaiba maliban na lang sa mas pinadilim pa yata ang kanyang kwarto at wala na akong mahagilap na kahit ano. Muli akong lumabas ng kwarto at kumuha ng flashlight. Nagkataong brown out kaya madilim sa paligid. "Nay?" Mahina kong tawag sa kanya. Bigla akong kinilabutan at hindi malaman ang gagawin. Basta na lang akong natakot at nanginig ang aking mga buong katawan nang marinig ko ang mahinang mga pagsasalita sa may gilid ng kama. Sinubukan kong pailawan ng flashlight sa bandang iyon. Napamulagat ako nang makita si nanay. Dilat ang mga mata at may napakahabang dila. Ni hindi man lang siya kumuurap habang nakangisi na animoy, sinapian ng 10 demonyo. Napatras ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay nanay. Ang natatandaan ko, tumayo siya habang tumutulo ang laway na para bang gripong may tagas. Natatakam habang nakatitig sa akin. Hindi ko malaman ang gagawin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Literal na nawalan ako ng kontrol sa mga bagay-bagay. Nalaman ko na lang na humahakbang siya palapit sa akin. Gusto kong umiyak. Itaboy siya dahil sa takot na aking nararamdaman pero hindi ko magawa. Biglang sumama ang pakiramdam ko nang basta na lang siyang magsalita sa harap ko. "Anak, huwag mong kamuyan si nanay. Ha? Ginagawa ko to para makamit natin ang hustisya. Kailangan nating gumanti." Pabulong niyang wika. Sinabi niya iyon pero sanlaksang kilabot na ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi siya ang nanay na kilala ko. Mahaba ang pasensya ni nanay, mapagpatawad at hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pero ang kaharap ko ngayon, naglalarawan ng kasamaan, ng kadiliman, ng kabuktutan. Nadaig niya nga ako kahit ilang beses kong tinawag ang Panginoon. Habang nakatitig ako sa kanya, napagtanto kong hindi naman siya sinasapian. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa aura niya para masabi kong may ibang nilalang ang gustong umangkin sa nanay ko. Ang naisip ko lang, para siyang nadagdagan ng nakasisindak na pagkatao. Mas tumapang, mas naging tuso, at mas nakakapangilabot. Nagdasal ako na sana makagalaw na ako, kaso lang malas yata ako ng mga sandaling yon. Sa mismong harapan ko, nakita ko si nanay na nagbago ng anyo. Naging isang mabangis at mabalasik na nilalang. Nagkaroon siya ng mahahabang kuko at kay dulas na dila. Nabuhay ang kanyang buhok at nag-iba ang kulay ng kanyang balat. Literal na nag-iba ang kanyang itsura. Takot na napatras ako at natuwa nang mapagtantong nagawa kong makatras. Saksi ang dalawa kong mga mata nang tumalon si nanay sa bintana at naglaho na parang bula. Kinabukasan, naging laman ng usap-usapan sa bayan ang tungkol sa kapamilya ni Kapitan na namatay. Ang sabi, ginabi daw sa tindahan, lasing, pero wala namang nababalitang nakaaway. Sa halip, isang saksi ang lumutang na di umano, inatake daw ng aswang ang kaanak ni Kapitana. Kumabog kaagad ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Sinanay kaagad ang naisip ko. Paano kung siya nga iyon? Paano ko siya mapagtatakpan? Napakarami pa namang gustong maghanap sa kanya. Nagbigay kasi ng pabuya si Kap sa kahit na sinong makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng aswang na ito. Si nanay ay parang walang anumang bumangon ng mga oras na iyon. Kay lapad ng naging ngisi niya sa akin. Sabi niya, napakaganda raw ng tulog niya. Nagkaroon siya ng isang napakagandang panaginip. Dahil sa aking narinig, kaagad ko siyang hinarap. "Nay? Oh, bakit anak?" "Nay, tapatin mo nga ako. May kinalaman ka ba sa nangyari sa patayan sa kaanak ni Kapitan?" Diretso kong tanong. Napatda si nanay at napatitig sa akin. Umaasa ako na itatanggi niya ang aking sinabi. Pero nagulat ako sa kanyang isinagot. "Anak,
Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Anak, ito ang pagkakataon natin para makaganti. Alam naman natin na si kapitan ng ating barangay ang nagpatay sa pamilya natin. Alangan namang hayaan ko na lang silang magdiwang. Samantalang tayo, heto at nagluluksa. Pero Nay, hindi tama ang ginawa ninyo. Hindi ko alam kung saan ninyo nakuha ang kapangyarihang yan. Pero isa lang ang masasabi ko, itigil nyo na yan. Baka mapahamak kayo. Alam mo anak, gusto kong isipin na nag-aalala ka sa akin. Pero bakit nahihimigan ko sa boses mo ang pagbabanta? Balak mo bang bumaliktad sa akin? Isipin mo na lang Glenn, masama nga ang ginawa ko pero ang mga taong pumatay sa pamilya natin, naisip ba nila na masama ang gagawin nila bago binaril ang tatay mo, ang mga kapatid mo? Mag-isip ka nga. Sa ganitong paraan lang tayo makakaganti. Ayoko nang mag-isip ng kahit ano. Kahit ngayon lang. Anak, intindihin mo naman ako. Pero Nay, hinahanap ka nila. Paano na lang kapag nalaman nila na ikaw ang may kagagawa ng patayan sa lugar na ito? Sa tingin mo ba, makukuha pa natin ang hustisyang gusto natin para sa pamilya natin? Mapapahamak tayo, Nay. Hayaan mo na ang Panginoon na magbigay ng karma sa mga taong kumanti sa atin. Hayaan na natin sila. Yun ang pakiusap ko sa kanya. Halos magmakaawa ako ng mga sandaling yun. Kaso lang, ayaw makinig ni nanay. Ayaw niya akong bigyan ng pagkakataon. Kaya naman sobrang nahihirapan ako. Umiyak si nanay pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi niya, gagawin niya ang lahat para makaganti. Nag-aalala ako pero hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Hanggang sa isang araw, nakipagtagpo ako sa isang albularyo, si Manong Sito. Manong Sito, pwede po ba ninyo akong matulungan at pwede po ba akong magtanong? Oo naman iho, ano ba yon? Manong, naniniwala po ba kayo sa mga yanggaw? Tinitigan ako ni Manong Sito. Sinusubok kung seryoso ba ako sa aking sinasabi. Ano namang naisip mo at nabanggit mo ang tungkol sa yanggaw? Nabasa ko lang po sa libro eh. Gusto ko sanang malaman. Nagka-interes ako bigla. Tumawa si Manong Sito pero hindi ako nagpakita ng kahit na anong emosyon. Hanggat maaari, ayaw kong mahalata niya na may nalalaman ako tungkol sa mga gumagalang aswang at baka siya pa ang mabuking at magbuking kay nanay. Iho, walang matinong kasaysayan ang mga yanggaw. Basta na lang silang nananalasa dito sa atin. May nagsasabing galing sila sa pamilya ng mga mangkukulam. Sila yung mga taong nasobrahan sa paggamit ng kapangyarihan at pinasok ang ritual ng pagkain ng laman loob, pagpapahid ng langis at pagbabago ng anyo. Walang maiturong pinagmulan ng kanilang rason kung bakit napiling maging ganoon. Ang isa sa kanila lang, makakain lang sila ng laman loob at makainom ng sariwang dugo ay sapat na para magkaroon sila ng pambihirang lakas na kahit sino ay walang mag-aakala. Nabaghan ako sa sinabing paliwanag ni Manong Sito. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Basta nang matapos kami sa pag-uusap, kaagad kong pinuntahan si nanay sa bahay. Kaso lang, nang malapit na ako sa pinto, natanaw ko naman siya na naglalakad papunta sa may batis. Hindi ko alam kung ano ang meron doon pero kinukutuban ako kaya nagmamadaling sinundan ko siya. Halos manliit na nga ako sa mga katawan ng punong kahoy na parang ikubli ang aking sarili. Nakita ko si nanay nakaluhod sa bato. Tila may sinasamba siyang maliit na anito. Mas lalo akong naghanap ng paraan para makalapit. Nang magawa ko yun, nagtagumpay akong makalapit. Napaiyak ako. Nakita ko mismo ng dalawang mata ko. May dinadasalan siyang anito na may 3 muka. Hindi ko lubos akalaing magagawa ni nanay na talikuran ng aming matibay na pananampalataya para lang maging aswang. Hindi ko aakalaing gagamitin niya ang sarili para makagawa ng kasamaan. Sobrang nalungkot ako sa kanyang sinapit kaya naman hindi ako nakatiis at lumabas na sa aking pinagtataguan. Nay! Nay, bakit? Mapait kong wika. Na ikinagulat niya ng sobra. Siguro hindi niya inaasahan na makikita ako doon. Pareho naman kami, hindi ko rin inaasahan na ito pala ang gagawin niya. Sobrang nasaktan ako.
Siya ang nagturo sa akin para maging mabuti pero hindi ko inaasahan na siya pa pala ang unang tatalikod sa mga bagay na pilit niyang itinuturo sa amin. Hindi ko itatanggi noon na may mga ganyang anito talaga sa altar nila lola. Ang aking abuela ay isang mangkukulam. Pero nang mapangasawa daw ni nanay si tatay, nahinto sila sa ganoong kaugalian. Yung tipong kapag may gustong hingiin ay minamadali. Sa anito nila sinasamba yun at hindi sa Panginoon. Bata pa lang ako pero nasaksihan ko na kung paano maglumuhod ang aking lola sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Nasaksihan ko na nga kung paano gumalaw ang anito at lumamo ng tao. Hindi ko matanggap na ngayon pa naisipan ni nanay at balikan ang tradisyon ng pagsamba sa mga anito. Ngayon pa nga nabubulag ng galit ang kanyang puso. Dahil sa kanyang ginawa, para na din niyang nilublob ang kanyang sarili sa impyerno. Malungkot akong pinakiusapan si nanay. Nanay, bitawan mo na ang pagsamba sa mga anito. Alam ko naman yan eh. Yan talaga ang pinagmulan ng lahi ninyo. Pero sana maintindihan mo, wala yung matutulong sa atin. Tigilan mo ako, Glenn. Ito lang ang kasagutan sa lahat ng pinagdaraanan natin. Ang bagay na ito ang magbibigay sa atin ng hustisya. Nasa pamilya na natin ang dugo ng pagiging isang mangkukulam, ang lahi ng isang aswang. Kaya huwag kang magmalinis na parang santo. Sa isang iglap, nanlisik ang mga mata ni nanay. Lumutang siya na sobra kong ikinagimbal. Sabay ikinagulat ko nang sakalin niya ako. Tumikit ako sa malaking punong kahoy na kinatatayuan ko. Nakaangat ang mga paa ko sa lupa. Nanay, bitawan mo ko, nay. Pinangangapusan na ako ng hininga at hindi kaagad nakapagsalita. Sinubukan ko magpumiglas pero pakiwari ko, mas lalo pang humihigpit ang pagkakasakal ng nilalang sa akin. Hindi na siya ang nanay ko. Alam ko yun. Mabait si nanay at hindi kailanman ako sasaktan. Pero ang kaharap ko ngayon, larawan ng kadiliman, ng naglalagablab na puot at galit. Ngumisi lang siya saka iniangat pa ako lalo mula sa lupa. Naluluha na ako sa labis na hirap. Pakiramdam ko, papanaw na ako nang wala sa oras. Kaya naman, isang mapait na ngiti ang aking pinakawalan. Bahagyang kumuwag ang pagkakasakal niya sa akin, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na makapagsalita. Kung talagang papatayin mo ko, wala akong magagawa, nay. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Kahit maghirap man tayo basta nasa Panginoon ang pananampalataya natin, alam kong magiging maayos din ang lahat. Wika ko. Nang mapatitig ako kay nanay, may nakita akong iilang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mga mata. Anak, patawarin mo ko. Bigla niyang naiusala sabay bitaw sa akin. Naubo ako nang lumuwag ang pagkakasakal ni nanay. Habol ko ang aking hininga. Mangiyak-ngiyak siyang umatras. Hindi malaman ang gagawin. Tila ba natakot siya sa ginawa niya sa akin. Kinasusuklaman ko ang aking sarili, anak. Hindi ko dapat ginawa to. Inay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan ang ginawa mo. Hindi mo ginusto na gumanti. Sadyang may mga tao mapang-abuso lang ang nais na manlamang sa atin. Kaya nila tayo nagagawang abusuhin. Pero anak, nasaktan kita. Nasaktan kita, anak. Wika niya at nagtatatakbo siya palayo sa akin. Naisip ko na bigyan siya ng sapat na oras para makapag-isip. Alam ko nahihirapan siya sa sitwasyon namin. Pero ayaw ko siyang sukuan. Gusto ko nang mabago kami at mamuhay ng matiwasay. Kinagabihan, hinintay ko si nanay. Ngunit ilang oras na akong nakatunganga ay wala man lang nanay na dumating sa aming bahay. Hindi man lang siya nagpakita sa akin. Nabalitaan ko na lang na namatay si nanay. Natagpuan siyang wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob. Walang pagsidla ng aking lungkot nang mangyari iyon. Malinaw na pinatay siya ng isang aswang. Tinraidor siya ng anito na dati niyang sinasamba. Kaya naman pagkatapos ng libing ni nanay, nagpaalam ako na aalis. Pinilit kong magbagong buhay. Mabuti na lang, nariyan si na Ate Sylvia
at Kuya Tima. Nakahanda silang tulungan ako para makalimutan ang masalimuot kong nakaraan. At dito na po natatapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.